Hello mga best! Welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat mga best. Maraming salamat sa inyong patuloy na nood dyan at nag-share niyo mga ideas and comments. Sana na sa healthy, happy, and safe life kayong lahat. And we thank God for everything and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. We ask for forgiveness sa ating mga kasalanan. Kailangan yun best. So maraming salamat sa inyong lahat dyan sa patuloy niyong panood at pag-share ninyo mga ideas and comments. Happy New Year sa ating lahat. We wish each and every one of us stay healthy and safe tayong lahat and magkaroon tayo ng maraming blessings sa life para marami din tayong ma-share sa iba. In Jesus' name, Amen. So mga best, diretso ako magbasa sa isa sa mga tanong dito kasi ang bilis talaga ng oras. So maraming days na wala akong videos kasi wala talagang time. Maybe this time when I feel so right. Pausang lola. Sobrang lamig dito, best. Sobrang winter talaga. Ang lamig talaga. Ang heater hindi pa umandar. So, diretso tayo kay Sister Magdalena. Sister Magdalena, shoutout sa iyo, best. Sabi mo dito, salamat sa pagbasa sa message ko. Tinanong ko siya, bakit nila-like pa din niya ang mga post ng kalahi niya? At nag-heart. Sabi naman niya, they are only friends and they seems nice lady. Tama ba yun, sis? Nasabihin? Ganun, tama naman sabihin. Dito pa ang isa yung best. Pero pinakilala na din niya ako sa anak niya at sister niya. Lagi din kami nag-video call at meron naman siyang time. Pero ang tanong ko lang, bakit pa siya nag-heart? Said, tingin mo, sis, seryoso kaya siya? Akala ko nagpaikot ka ng sinsim. Gina-factor tayo. So, simpleng tanong lang naman yun sa'yo, best. Pero malaking, malaking effect yan sa feeling mo sa kanya. Ang sabi mo, ano ba yan? Pinakilala na ako sa anak niya, sa sister, sa anak niya, at sister niya. Lagi naman kayong nag-video call, at may time naman siya. So, nag-video call din kayo, at meron naman siyang time. Pero, nagugulhan ka ngayon. Nakita mo kasi yung nagla-like pa siya, nag-heart pa siya. So, kung sa atin, sa feeling natin seryoso tayo at feeling natin tayo lang mamahalin. Sa simpleng pagla-like at pag-heart niya sa iba, parang ano ba yun? Parang interesado pa siya dun sa iba. Parang yung kalahi niya, interesado pa siya dun, nag-heart pa siya. Kumbaga, ang masasabi ko lang sa iyo, best, set him free. Hayaan mo siyang gawin yung gusto niya. At hindi ka pa kasal sa kanya, best. Hindi mo pa yan pag-aari. Baka isa din yan sa pagsukat niya sa'yo kung anong reaksyon mo. Huwag kayong masyadong silosa sa afam ninyo, best. Lalo't hindi nyo pa asawa yan. Hayaan nyo silang gawin ang gusto niya. Kung mahal kayo niyan, kayo ang pipiliin niyan higit sa lahat. Ganong factor. Ang okay natin, tabingi. So, hayaan mo siyang gawin yung pagla-like niya, pag-heart niya. Pagmasdan mo lang yung pinagagawa niya. Tingnan mo kung hindi ka ba nauhaw sa atensyon sa kanya. Kung lagi naman siyang may time sa'yo, nag-video call kayo, at wala siyang tinatago sa'yo. At yung simpleng pagla-like niya, ikaw din, best, baka nagla-like ka rin sa post ng iba. O mga, halimbawa, post ng Pinoy, kaibigan mong Pinoy, nagla-like ka rin, nag-heart ka rin. Hindi naman nababase yung pagmamahal ng isang tao dun sa pagla-like ng halimbawa, hindi kanya mahal din, nagla-like siya doon. Hindi yan best. Parang mababaw na dahilan din yan. Pero alam kong malaking effect yan sa feeling mo. Kasi, lalo pag hindi mo ginagawa yan. Lalo pag ngayon nakilala mo siya, wala ka nang nilalike, parang wala ka nang freedom pag ganun, best. Dapat may freedom kayo. Mahirap yung, kumbaga, lahat ng gusto mong gawin. Wala namang masama kung nagla-like ka, ganung factor. Hindi naman ibig sabihin na nagla-like ka, yun na ang pakasalan mo. Hindi naman ibig sabihin na nagla-like siya dun sa post ng iba, yun ang pakasalan niya. Tao lang din tayo, merong mga bagay na gusto mo yung pinost ng isa. Depende na lang kung ang sabi ng post doon na I love you and no one else. Tapos ang pangalan ng afam mo, pag gano'n, wala ka ng time wala ka ng space sa akin pag gano'n. Kumbaga, hayaan mo munang maging malaya yung afam ninyo.
why you like her? Why you send heart to this post? Pwede mo rin sabihin yung ganyan, bes, pag hindi ka masaya sa ganyan. Prangkahin mo yan diretso yung affirm mo. Kumbaga, kung sa time ko, yung time ko ng mister ko, wala din naman akong nakita mga ganyang factor na ginawa niya. So, malamang, sasabihin ko rin yung feeling ko pag ginawa niya yon. Kasi ayokong gawin yon, ayokong gawin niya yon, lalo pag hindi ko ginagawa yan. Pag kinikilala mo pa rin yung isa't isa, kayo dyan, kinikilala niyo pa yung mga affirm ninyo, gusto niyo talaga nakafocus yan sa inyo at hindi yan magla-like, mag-heart sa iba. Ganon ang feeling niyo. Minsan may pagkasilosa tayo. Hindi niyo yan hindi niyo maiwasan yung ganyang feeling. Lalo na pag wala kayong masyadong gusto niyo talagang sa iyo lang. Pero minsan yung mga ugaling ganyan, hindi rin yan maganda, best. Kasi yung mga family niyo dyan, pag feeling nila masyado na kayong stricto, simpleng pagla-like, pag-heart sa iba, bawal na. Mafe-feel nila yon, baka imbes na mahal kayo niyan, baka dahan-dahan matanggal yung feeling nila sa inyo. Kasi masyado nyo na silang pinipigilan sa gusto nila. Kumbaga wala na silang kalayaan. Hindi pa nga kayo asawa, masyado na kayong stricto. Masyado na kayong kumbaga, hayaan mo muna siyang gawin niya, best. Pero kung talagang bisyo na niya, na lagi na talagang ginagawa, may pusa naman yung lalo na pag nag-iisang person lang, nag-iisang tao lang yung lagi niya binabalik ang hina-heart at nila-like. So, there's something parang gusto mong tanungin talaga. Pero kung hindi naman siya laging nag-heart, hindi siya laging nagla-like sa mga post na yon, so wala namang, hayaan mo munang gawin ng affirm mo yung mga gusto nilang gawin. Kasi pag ang affirm nyo ay mahal kayo, kayo talaga ang pipiliin yan, best. Kahit nagla-like pa yan, nagko-comment pa yan sa iba, kung ikaw ang mahal niya, ikaw talaga, best. Ikaw talaga ang pipiliin niya at pakakasalan niya. So, doon ka makontento, ganun. Pero kung ngayon, laging ginagawa nag-heart talaga nag-heart na naman, pina-follow mo talaga, nag-heart na naman siya doon. Nagla-like na naman siya sa mga post. Samantalang nag-post ako, hindi naman nila like. Baka hindi niya feel like yung post mo, best. Ganun. So, minsan yung kinikilala niyo pa yung isa, ganun ang trato sa'yo. Kung mag-asawa na kayo, wala na akong pakalamanan Kumbaga, magla-like ka dyan, walang pakialam. Kung nilike mo yung post ko, hindi, bahala ka dyan. Parang ganun yung feeling nyo. Parang, alam nyo kasing kayo talaga. So, wala na kayong hindi naman sa, pero wala nang like sa post mo, hindi na nag-matter yon kung mag-asawa na kayo. Ba't hindi mo na-like yung post ko? Ba't hindi ka nag-comment sa post ko? Hello, bakit? Doon na ba napabase yung pagmamahal sa pag-comment ng post mo, pag-like ng post mo? Pag hindi ba yan nagla-like ng post mo, pag hindi ba yan nagko-comment o nag-heart ng post mo, hindi ka na mahal niyan. Hindi nababase sa isang gawa yung, yung pagmamahal. Ang pagmamahal ay nababase yan sa deepest, yung kumbaga action talaga niya. Hindi yung simpleng click ng like, hindi na niya ako mahal, nagla-like siya sa iba bahala, mag-like siya ng tao ilang beses, mag-comment siya ng isang beses dyan, sa dyan, bahala siya dyan. Pero alam mo naman, ikaw ang mahal niya. So, ma-feel mo yun yung difference na ikaw yung mahal talaga. Kahit mag-message pa yan, yan. Kung ang message niya dun sa Facebook ng iba, I really like you, I really miss you. Hello, sino ba tong basurang napadaan sa buhay ko? Ganun ang tanong talaga doon. Pero kung ang message, ang like niya at hayaan mo muna yan, best. Kung talagang yan, mahal ka niya, is ikaw talagang pupuntahan yan. Pero kung lagi na niyang ginagawa yan, kung talagang balik-balik siya nagla-like, nag-heart sa the same person, tanungin mo talaga yan, best. I see that you always like her post. You always put heart and like on her post. I wanna know what's the reason why. Pero ang sabi kasi ng affirm mo is the same night. Kumbaga, okay silang tao. Maganda silang, mabait silang tao. At saka, they're friends. So, nasagot na niya yung gusto mong itanong, best. So, okay sila, mabait silang tao. At mga kaibigan sila. So, wala naman sigurong masama dyan. Baka na-feel niya, gusto niya yung post. Kumbaga, maganda yung post na gusto, approve siya doon. Kaya nag-like siya doon. O kaya nag-heart siya doon. Gusto feel niya okay. Pero kung lagi talaga niyang ginagawa na feeling mo, parang may something. Parang may something tong dalawa. Kasi nagpabalik-balik doon sa isang tao The same person yung nalalike. So, pag ganun ang niya, best, so, I want you to know that I feel not comfortable here. So, hindi masamang magsabi ng totoo. Kung ang sabi naman ng affirm mo, kung ganun ang feeling mo, sabihin mo talaga yung naramdaman mo, I feel not comfortable you liking her post, putting your heart on her post. I feel not comfortable. I want to know if there's something extraordinary. Ganun factor. Hindi masamang magsabi ng totoo, best.
Kung ang sagot niya is nagalit, sabi niya, hello, I can do whatever I want. I can like her, I can heart on her post. I can do what I want. I don't want you saying something for me. I don't want you telling me what I have to do. I don't want you to tell me what I have to do. Kung ano, ganyan siya magsalita. Prangka din siya magsalita, guys. Nagsabi din siya ng totoo. Pero nagkasakitan na kayo pag gano'n. Pag akong ganyan siya magtrato sa akin. Basura ka sa akin, ano ka, afam ka. I don't care kung afam ka. Sobrang daming afam sa buong mundo na hindi ako mag-feel ng ganyan. Hindi ko ma-feel yung gano'n. Kung ang afam nyo ngayon ay gumagawa talaga ng bagay na masasaktan kayo, kumbaga naguguluhan na kayo, nasasaktan kayo, lalo kayong, hindi ko na alam ang gagawin ko dito Talagang may mga bagay siyang ginawa na hindi ko type. Ay nako, bago nyo iwanan yan, ilabas nyo yung naramdaman nyo, best. Kung ano yung gusto nyo itanong nyo kaagad sa kanya. Huwag kayong mahinayang na mawala yan. Hello, basura ka. Kung kailangan kitang basura, alamin ko na ngayon. Ayoko magsayang ng oras. 2021 na tayo ngayon. Dapat alam nyo na kung nang ayaw at gusto nyo sa mga afam ninyo. Kung may mga ginagawa sila ngayon na hindi nyo type, prangkahin nyo diretso yan. Ikaw, best, kung naramdaman mo na, hindi na, nasasaktan ako sa ginawa niya. Hindi ko naman gawain yan Hindi naman ako nagla-like, nag-heart sa mga post ng ibang lalaki. Ngayon kasi kinikilala nyo pa yung isa't isa. Kung ngayon pa lang nagkasakitan na kayo maghiwalay na lang kayo, best. Maghanap ka na ng iba. So, kahit may time pa yan, may sa kanya, kung talagang hindi ka na komportable sa kanya, prangkahin mo na yan. Ilabas mo yung naramdaman mo, at huwag kang manghinayang na, baka hindi niya magustuhan, baka masaktan siya. Who cares? Nasaktan ako sa ginawa niya. So, dapat ganun kayo. Ilabas mo yung naramdaman mo. Magtanong ka sa kanya, nasagot na nga niya sa sitwasyon mo, best, nasagot na niya. Sabi niya, kaibigan sila at mabait silang tao. So, yun ang sagot niya sa'yo. Kung hindi ka komportable dito, kung hindi ka komportable sa sagot na yan, sabihin mo yung naramdaman mo, best. Prepared mo yung sarili mo. Either magkahiwalay kayo, dapat handa ka na. Kasi kung sabihin niya, kung pipiliin niya yon higit pa sa'yo, ibig sabihin hindi ka ganun kahalaga sa kanya. Kung sabihin mo sa kanya, I feel not comfortable with you keeping, liking or hearting the post from somebody, from the other girl. Kung ganun ang naramdaman mo, sabihin mo yun, best. I don't do that anymore. Since I met you, I don't do that anymore to any other guy. Ganon. So, maging prangka ka, best. Pag ang sagot niya ay, why should I not? Pag ang sagot niya ay ganon, at hindi niya kayang stop yung vision niya na naglalike at nag-heart sa ibang tao, at hindi niya kayang sundin yung naramdaman mo. Kumbaga, hindi ka komportable naglalike siya at nag-heart sa iba. So, dapat gawin niya yon. Kumbaga, nasusunod din yung feeling mo. Hindi yung siya lang nasusunod. Sa LDR ninyo, best, dapat give and take yan. Pag isa lang yung nasusunod at hindi yung isa, kawawa yung isa, best. Hindi kayo mutual feelings. Hindi the feelings mutual pag ganon. Pag naramdaman mo talaga na lagi na niyang ginagawa at hindi ka na komportable sa sagot niya na they're just friends and they seem nice. They seem like a nice person. So, ba't ka pa nag-like doon kung nakafocus ka sa akin? Hindi natin maiwasan yung feeling na ganyan. Nasasaktan tayo pag nakita mo yun tapos seryoso ka naman. Pero ako kasi gawaan ko, wala akong pakialam. Nagla-like siya ng iba or hindi. Pag alam kong hindi ako komportable sa kanya, bahala ka mag-like at yan. Pero kung komportable ako sa kanya at nag-focus na talaga ako sa kanya, ay talagang na yan, magprangka ka na yan sa naramdaman mo, best. Kung lagi na niyang ginagawa. Pero kung ginawa lang naman niya yun one time, at ganun, wala, okay lang yun. Kumbaga, hayaan mo muna yung afam mo, gawin ang gusto niya. Kumbaga, set him free. Kung yung afam mo na mahal kayo, kayo ang pipiliin yan, best. Pero kung feeling mo hindi mo na kaya yung ginagawa niya, prangkahin mo na yan, sabihin mo na yung naramdaman mo. At ihanda mo na yung sarili mo na ano man ang mangyayari, handa ka mawala siya. Kung pipiliin niya yung iba, doon siya, doon na pakasalan niya, ganun factor. So, maging prangka kayo sa naramdaman niyo, best. Kung baka pagmasdan niyo muna ang ugali ng afam niyo, kinikilala niyo pa kasi yan. Yung afam ninyo ngayon, hindi nyo papag-ari yan. So, hayaan nyo munang gawin yung gusto niya. Pero kung may mga bagay siya na hindi kayo komportable, itanong nyo, best. Kung may mga bagay siyang ginagawa na hindi kayo komportable, itanong nyo yan. Kung may tanong siya na sinagot na niya yung una mong yung tanong, naguguluhan ka pa rin ngayon, ginagawa pa rin niya Sabihin mo na ngayon yung naramdaman mo na I think that I'm not happy with you like, I don't feel comfortable. If I will do the same thing like you do you think it's okay for you? Ganun na yun, best. Para the feeling is mutual. So, magla-like ka rin ng iba, mag-heart ka rin ng post ng ibang, kalahi mo, kalahi natin.
sabihin mo sa kanya, it's okay for you. I will do the same thing like you do. So, ganun, prank ka na yon. So, tingnan natin kung matibay yan. Ganun. So, gawin mo yung bagay na ginagawa din niya. Tingnan mo kung okay din sa kanya. Sabihin mo yung ganun. Good luck sa'yo, best. Janette's Kitchen. Si Sally, gusto ko yung singsing mo. Ha, so cute. Happy New Year and advance. Salamat, best. Maraming salamat. Singsing, anak ko. Ganun factor. Singsing talaga niya yan. Maraming videos ako nagbanggit ng anong story ng singsing na yan. So, good luck sa iyo, best. Kay Sister Ingrid Bosnia, correct, pag nasin, makita niya, nabasa mo. So, prangkahin mo siya kagad para wala na. Ganon, yung nagpadala ng package, nagalit, di mo daw binayaran, kaya hindi mo nakuha. Kay Diana Kabansag, para sa sender, go with the flow, sis. Basta wag mo masyadong bigay lahat ng love. Pray ka lang kay God. Amen. Doon sa pinakilala ka na sa mama niya. So, Shen Galieto, pasaway talaga yung dinidinade ka sa harap ng ibang babae. Yung pasaway yung mga fam gunner. Kay Sister Betoliza Tamurot. Hi, si Sally. Advance Happy New Year and all your family circle. Salamat sa iyo, best. Advance Happy New Year. Happy New Year na pala. Happy New Year. Welcome 2021. Shoutout naman family Morota sa Pinas. Thanks sa tips na binigay mo. Nakakuha kami ng mga idea. Watching from Muscat, Oman. Happy New Year na lang po to all of us. Maraming salamat and shoutout sa iyo, best, dyan sa Muscat, Oman. Happy New Year din sa iyo. Sana ma-shoutout kita sa another video ko. So, good luck and maraming salamat sa panood mo, best. And Happy New Year din sa inyo at sa family mo. Kay Marivic Villami, hi center, iwan mo na yan agad-agad dahil pasaway yan. Hanap ka ng ibang foreigner. Doon sa AFAM na 50K yung babayaran mo. Sabi niya dito, hanap ka ng paraan para iwan, hindi paraan para makuha yung package. Kasi walang package. Bakit pinatulan mo yan? Basta baguhan ka pa sa mga online dating sites. Kaya nga, payo ko sa'yo, sender, block mo agad yan. Tama nga naman ang advice ng kapatid natin si Sister Villame. Sister Marivic, tama, best. Yung mga afam ninyo, huwag kayong maglabas ng pera. Crisis tayo ngayon. Kung marami na kayong pera, ayuda nyo na lang, ganun. Ingrid and boss niya, ay hindi yan sila para sa'yo. Feel ko talaga. Hanap ka ng iba, be. Yung gusto niya na magpakasal, takot ka sa gusto niyang gawin. Ako, mahirap yun. Magpakasal daw kayo, pero meron siya mga gawing bagay na, naku, hindi mo type. So, Ingrid, boss niya, true, di lahat maganda meron sa dating site. Expect mo yung mga worst dyan. May mga pasaway din dyan, yung mga i-cheat na lang factor. So, mga pagsali nyo sa dating site, lalo na pag mga free yan, nandun talaga lahat, gano'n. Kay Sister Anastasia, Inday Buholana, thumbs up dai. Sana all ipinakilala. Ang factor, pinakilala daw. Pinakilala kasi siya sa mama niya. So, kay Camilla de la Cruz. Sa akin, sis, 1 year half na kami, pero di pa ako pinakilala sa magulang niya. Pero, pag siya kausap ko, masaya ako. Di ako nag-aas sa kanya about sa magulang niya. But, di pa ako pinakilala. Sabi niya, pag nasa Canada na daw ako, doon namin pag-usapan lahat. Pero start ng pag-a-apply ko at struggle ko, simula nang niloko ako ng ex-partner ko, nandyan na siya. Nakilala ko na siya sa dating site. Ang alam ko lang, masaya kami parehas pag magka-chat at video ko. Sabi mo, bakit hindi ka pa pinakilala? 1 year and a half na. Ganong factor, hindi ka pa pinakilala. Kung may mga magulang na siya at seryoso at nakafocus sa iyo, bakit hindi niya magawa yon? Ang mga seryosong afam na mahal ka, pinakilala ka talaga, kahit sa mga kaibigan niya, ganon. Sa mister ko, nung magka-LDR pa kami, yung kinikilala pa namin ng isa't isa, pinakilala na niya ako sa mga close friend niya, dinadala nga niya dito sa bahay para makita ako dyan sa video call namin. Tapos yung mga kapitbahay niyang sobrang close sa kanya, yung nagwi-wish na sana makapag-asawa na siya. Yung nakilala ko ni Mr. talagang yung may picture kasi ako pinadala sa kanya. Yun yung dinadala sa bahay ng kaibigan niya, ini-invite siya. Dinala niya yun, yung picture ko doon. Pinakilala niya ako doon. Yung kaibigan niya sobrang close na naging, kumbaga, Peter, Godfather and Godmother ng mga anak ko. Yun yung close friend niya dito. Talagang sila yung nagpo-post na, please bring Sally here as fast as you can. Ang ganung factor, sila yung nag-push din na dalhin daw talaga ako dito. Kasi pinakilala nga ako ng mister ko sa mga kaibigan niya, yung close friend niya. Kasi wala naman yung mga magulang niya matagal ng
Kumbaga, tagal nang wala sa mundo, ganon. So, ganon yung ma-affirm niyo. Pag maseryoso kayo, pinakilala kayo. Pero yung affirm mo ba, sabi mo, 1.5 years na, hindi pa ako pinakilala sa, ano niya, sa mga magulang niya. At sabi niya, pag, pag nakapunta ka na sa Canada, saka ka na daw ipakilala. Saka na pag-usapan lahat. Malabo yung ganun, best. Ba't magantay pa kung kailan ka makapunta sa pag-usapan ng lahat at ipakilala sa magulang? What if it takes 5 years bago ka makapunta sa Canada? So, mag-intay muna ng 5 years bago ka makilala sa magulang niya. So, ganon. At mag-usapan pa lahat pag nakapunta ka na doon. Ang labo ng affirm mo, best. Ang labo niya. Pag ako ang alam mo lang kasi masaya kayo nag-video call. Mahirap yung ganon. Masaya kayo nag-video call. Ano ba talagang purpose mo para sumali ka sa dating site? Ang purpose mo is makahanap ng asawa. Namamahalin ka, tatanggapin ka kung ano ka. Ngayon pa lang, hindi siya sigurado sa feeling niya sa'yo. Hindi kanya kayang ipakilala sa magulang niya. Magantay muna kung makapunta ka doon, saka kanya ipakilala at saka kayo mag-uusap. Ang labo ng ganon. What if it takes 5 years bago ka makapunta doon? So, 5 years pa magantay ng nagngingitian kayo dyan sa video call, ganong factor. Masaya kayo dyan sa video call. Kumbaga, wala kayong pake sa future. Kung sobrang bata na pa ng edad ninyo, hindi kayo, okay lang yon. Kung enjoy lang muna, yun ang mahalaga. Pero kung medyo may edad na tayo, ibig sabihin ng may edad, kung may 20s and above, 30s and above, 40s and above, 50s and above, kung gano'n na ang edad ninyo, at gano'n ang hanap nyo naman talaga sa dating site, is lalaking mamahalin kayo at pakasalan kayo, wag na kayo mag-waste ng time. Tawa-tawa tayo dyan. Nandyan yung tawa-tawa, pero alamin natin yung ano ba talagang gusto nyo. Sa mga afa ninyo, dapat na yan, dapat prangkahan kayo, best. At lalo na sa'yo, kung malabo ang afa mo ba ngayon, best? Kung malabo siya sa ngayon, hindi siya sure sa'yo. Kung sigurado yan sa'yo, best, talagang ipakilala ka agad sa mga gulang niya, at talagang magplano na yan ng future. Hindi na yan mag-antay kung kailan ka makapunta ng Canada, saka kayo magplano. Ngayon pa lang, magplano na kayo ngayon. Ganyan ang maseryosong afam. Magplano na, why wasting time? Ganun din naman ang pupuntahan. Ba't kayo maghintay? Kung mag-antay pa kayo na matagal, ibig sabihin hindi yan sigurado sa'yo. Ganon ang sagot yan. Hindi yan sigurado sa'yo. Ganyan ba ang hanap mong afam? Yung hindi sigurado sa'yo? Siyempre, mostly ang sagot yan, ayoko ng ganon. Gusto ko yung afam na siguradong mahal ako. Seryoso sa akin. At ngayon pa lang, na-feel na niya talaga. Ganon ang gusto nyo. Kasi sayang, wasting time yung ganon. Lalo na pag medyo may edad na tayo. Ang ibig kong sabihin ng may edad, lalo na pag 30s and above, 40s and above. Ano na yan, nasa edad na talaga tayo na hindi na paligoy-ligoy. Dapat time is gold na, pag ganon. So, afam mo best, kung hanap mo ay isang asawa, ang afam na mamahalin ka, tanggapin ka. Prangkahin mo na yan ngayon. This is what I want. I'm searching for a man who loves me and accept me for who I am. Ang ibig sabihin nun, talagang diretso siya. Hindi yung, hindi, baka pag nagkita tayo, hindi natin type ang isa't isa. Pag ganon, wasting time para sa akin yan ha. Pag ako tanongin nyo, para sa akin yung maganyang attitude, ganyan mag-decide, wasting time para sa akin yan. Walang panahon sa mga ganyang klaseng afam na ganon mag-decide, ganon mag-isip. Walang panahon sa ganyan. So, nag-enjoy naman kayo, masaya kayo. Ang tanong, ano ba talagang purpose nyo sa isa't isa? Ang purpose is mag-antay, makapunta ka ng Canada. Saan ka ipakilala? Malabo yun, best. Malabo yun talaga. Mahirap yun. Sabi ko nga sa iyo, baka mag-antay pa ng 5 years bago ka makapunta ng Canada. Malabo. Hanapin nyo yung afam na mahal kayo kung ano kayo ngayon. Ngayon pa lang. At alam nila yung feeling nila. Kahit nagkita pa lang kayo sa video ko, alam na nila yung feeling nila. Mostly naman talaga pag nag-video call kayo, na-feel nyo yung, ay, gusto ko talaga siya. Kung hindi siya sigurado sa iyo, best, ibig sabihin, malabo yan. Sayang oras, malay mo, nag-uusap kayo ng matagal dyan, umabot kayo ng taon-taon na dyan. Sabi mo, 1 year and a half, 1 year and a half, matagal na yan. Pero dahil sa pandemic ngayon, acceptable yan. Yung rason na ganyan, acceptable yan. Na magtagal kayo. Pero ang fam na mahal talaga kayo, puntahan kayo dyan, best. Kung wala ng pandemic, lilipad na yan dyan. Para kausapin kayo, iba dyan, pakasalan. Yung kami kasi ng Mr. ko, pinakasalan ka agad ako ng Mr. ko. Yung pumunta siya doon. Why wasting time? Bakit paikot-ikot tayo? Doon naman tayo pupunta. At doon naman ang gusto natin. At hindi na tayo bata. So, ganun yon. So, mas okay yung afam na alam ang gusto. Alam ang ayaw at gusto. Gusto ng afam mo magantay. Mahirap yon. Ganun ba din ang gusto mo, best? Mahirap yun. Hanapin nyo yung afam. Maraming afam dyan na talagang mamahalin kayo at kayo lang. Kahit dito pa lang sa video call, alam nila na ikaw ang gusto nila. Mas okay yung ganon. Yung afam na may isang salita.
Isang tanong, isang sagot, wala nang hang ikot-ikot. Beginning factor. Homas Vlog. Hello, Ate Sally, new subscriber here. God bless. Maraming salamat sa iyo, best. God bless and Happy New Year. Kay Ali Marie Bagnol. Ate Sally, paikot na po ang ring po inyo. Kasi di naka-online ang AFAM ko. Super busy po talaga siya. Kasi lockdown po sa London. Gayon kasi po, diplomat po kasi work niya. Pero kalma lang po ako ngayon. So, ganun. Ikutin na natin. Nandito ka naman sa gitna ng crown at saka sa heart best. So, mukhang may pag-ibig dyan. Pero sabi mo, sobrang busy siya ngayon kasi lockdown at diplomat. Ay, dapat hindi masyadong busy kasi lockdown eh. Dito, lockdown kami best. Yung London, hindi yan malayo sa amin. Nandito lang yun. We're factor. Part of Europe kasi yan. So, tama ba? So, ganong factor. So, lockdown best. Lockdown kami dito. Pag lockdown best, most of the time, yung mga tao na sa bahay talaga. Ang mostly makakalabas dyan, yung mga groceries, pumunta ng, bibili ng gamot, at yung pupunta sa doktor. Yun yung pwedeng lumabas. Maraming bawal dito. Most of the time, talagang mas okay yung nasa bahay kayo. Ganon ang ano dito. Pero hindi lahat, kahit katulad ko, lockdown kami, pero meron din kami kunting pasok. Depende sa type of work. Sabi mo, diplomat yung yung AFAM mo. Kahit sobrang busy yung AFAM mo best, kung mahal ka niyan, laging may time yan sa'yo. Magbibigay talaga ng time and effort sa'yo kung mahal ka niya talaga. Pero kung kahit diplomat, kahit hindi diplomat yan, lockdown, sobrang busy. Kumbaga parang nag-lockdown na sana, okay na sana yun kasi hindi masyadong lalabas. Maraming nagsara dito. Marang ganung factor. So, lockdown siya, lalo siya naging busy. Ano ba? Yun ang dyan, nagugulan kayo. Lockdown, lalong naging busy. Kasi ibig sabihin ng lockdown, maraming bagay, maraming department, mga stores na close talaga. Lockdown nga eh. Lockdown. So, maraming close, maraming restaurant, talagang hindi bukas yung mga restaurant. Marami, yung mga stores, big stores, hindi siya bukas. Kasi sarado talaga siya. Dahil sa pandemic ngayon. Pero sabi mo, talagang sobrang busy siya, pero kalma lang ako ngayon. Dressin mo talaga yan, best. Kasi ang mahal ng AFAM, ang mahal ng AFAM na magmamahal na sa inyo, kahit sobrang busy yan, may time yan sa inyo, best. Hindi kayo maging uhaw sa atensyon. Kung na-busy yan siya, magpaliwanag yan sa'yo. Kumbaga, ganong factor. So, sabihin mo sa AFAM mo, best. Tanungin mo, ano bang dahilan niya? Ano bang dahilan niya? Kasi kahit busy yan, may time pa rin yan sa'yo. Kahit busy yung ginagawa niya, bago siya matulog, bago siya gumising, ikaw ang maalala niya. Ganun yun. Pag ang AFAM ninyo, ilang araw na, ilang days, laging busy. Ibig sabihin nun, hindi ka na ganun ka-importante. So, good luck sa iyo, best. Magtanong ka sa AFAM mo kung meron kang gustong itanong. Good luck sa inyo. Kay Sister Rosalie Araneta, nako, na-experience ko na yan. Pasaway yan. Yung mga AFAM na magbayad kayo ng yung package na yon. Mag-ingat kayo sa ganyan. Huwag kayong maglabas ng pera. Good luck sa inyo lahat, mga best. Take care and stay safe. God bless.